Hello, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Kamusta kayo? Welcome again dito sa ating mga readings, whether sa YouTube kayo or sa Facebook. Don't forget to subscribe sa YouTube para sa mga hindi pa po nakasubscribe at like and follow na rin po yung ating Facebook page. Anything na may kinalaman sa personal reading services, pwede po kayong mag-book or mag-inquire sa aking Facebook page. Mag-message directly lang po kayo doon. So, ano ba? Ano bang meron ngayon? So, kahit kailan nyo po ito matsyempohan or mapanood itong reading na ito. This is a timeless reading. Page of Wands. So this is your overall energy. This is about pagiging very inspired dyan sa ginagawa mo. At ang nakikita ko dito, very curious and eager ka. Kung ano man itong nakaka-attract ngayon ng attention mo. Kumbaga, doon ka, very focused ka doon. No? Ito, yun. Very focused yung energy mo. Kung ano man yung pinag-uusapan dyan. Ano yung possible na magiging challenge para sa inyo? The Ace of Cups. Siguro yung iba sa inyo, challenge ninyo, paano nyo tatanggapin tong isang bagay? No, ewan ko, parang hindi ko alam kung may kinalaman siya sa relationships, pero most likely kasi, naapektuhan ka ng masyado rito, lalo na emotionally. No, yun yung nafe-feel ko dito sa Ace of Cups mo. Or kung hindi yun yung case, pwedeng merong iba sa inyo parang parang ino-offer. So hindi ko alam kung may kinalaman ba ito sa jowa, sa love life mo. Pero parang may kinalaman sa ino-offer at saka acceptance. So, whether ikaw yung nag-o-offer dito o yung tao na yun, kung sino man yun. Yun yung parang challenge ngayon. Kung paano mo tatanggapin or paano mo i-offer ito. Paano mo paano mo iaalok, parang ganun eh. Hindi ko alam eh. Basta meron ditong parang ino-offer, tas merong parang nagtatanggap yan. So, ikaw man yung receiver dyan o ikaw yung giver. Yun yung pinaka challenge or conflict para sa iyo. No? Sa ngayon. Tignan na natin ano yung next na pwedeng mangyari or kasunod nito. Sensya na kayo sa boses ko, may sabit. Ace of Wands. Ay, oo, tama, Ace. Nalito ako guys, kasi yung Ace niya parang may King. Kala mo talaga, kala mo siya King of Wands, pero Ace of Wands to. Very fiery yung energy mo dito. Ayan, dalawang Wands. Ikaw na ikaw yan. Fire sign na fire sign. Ito by the way, may fire sign. Kung hindi ikaw to, pwedeng kadil mo kapareho mong fire sign.
Pero dito pwedeng may water sign. So yun na nga, ang pwedeng next na mangyayari dito, how to handle things. Yun yung susunod eh. Paano mo i-handle tong mga bagay-bagay na to? So dito pa lang meron ng, dito sa challenge mo, may problem ka na paano i-accept or paano mo i-offer or paano mo i-express yung nararamdaman mo. Tapos yung susunod dyan, possible na next ay paano mo i-handle yung mga bagay-bagay with dito. Yun yung nafe-feel ko. At saka isa pa, paano mo sisimulan? No? Paano mo sisimulan and paano mo i-handle itong mga bagay-bagay na ito? Yan na yung susunod. Kung ano man yan, mukhang uumpisa mo na yan, gagawin mo na. Kumbaga habang nandun yung curiosity mo dito sa overall energy mo, habang nandun yung inspirasyon, yung drive, yung excitement mo, yung passion mo, no? Gagawin mo na yan. Ito na yung susunod na mangyayari, no? Ano naman kaya yung magiging possible outcome? Possible outcome mo is the 8 months. Wow, maganda. O nakikita ko talaga, magpupush through itong bagay na to na gagawin mo. And nakakakita ako ng results dito sa outcome mo with the 8 of Wands. So, maraming pwede maging opportunity para sa iyo. No? Pinag-usapan man natin dito kahit anong topic, whether may kinalaman siya sa personal mo, sa love life mo, sa negosyo, sa career, nakikita ko na magpupush through yan at magkakaroon ka talaga ng output. Maliwanag yan. No? Ano pa? Nakakita rin ako ng travel and communication dito. So, opportunities talaga to. Opportunities na makarating ka sa ibang lugar at magkaroon ng progress yung gagawin mo. Which is, ito nga yung next na uumpisahan mo. Sisimulan mo yung sinasabi ko dito. No? So, maganda. Maganda yung pinaka-outcome mo. Tignan naman natin when it comes to your love life, fire signs. Overall energy is ego. Pride, ego. Lumalaki ulo, nagmamatigas, nagmamaganda. Ayaw magpakumbaba. Ito yung energy sa inyo ngayon na nangingibabaw sa person mo at sa'yo. Whether siya yan, maigo, or ikaw. Wow, challenge dito, pinaka-problem or challenge is paano aamin. Kung sino, basta meron ditong ang problema niya, paano niya sasabihin, paano niya aaminin. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin niya, aaminin niya, pero yun yung problema niya, no? So, ano yung pwedeng next? Ano yung pwedeng next na mangyayari dito? Dishonesty. Naku, talaga. Problem talaga dito. Pinaka-problem talaga is, yun na nga, bukod sa meron siyang problem na sabihin o aminin yung ginawa niya, meron din talagang pagiging dishonest. Also, lumilitaw dito sa next. So, yung next na mangyayari, magsisinungaling pa rin yan. Okay? May magsisinungaling pa rin dito. Yun yung next. Humugot na ako ng baraha para sa closing natin, guys. Wait lang. Tabi ko muna.
Ayan. Teka. Sigala. Pinangatawanan niya yung pagiging ano. Ang ano pa dito, may ma-pride pa. At kung siya pa yan, no? Kasi pwedeng ikaw yan, pwedeng siya yung ma-pride. Kasi yun yung main energy ninyo. Eh, kung siya na nga yung gumawa ng kasinungalingan dito, tas siya pa yung ma-pride, o diba? Ano pang say mo dun, fire signs? Ano naman yung possible outcome nito? Ano bang pupuntahan nito? Mali yung deck na na-pick up ko. Kaloka. Ano ba yung outcome? Ayun. Third party. Anak ng teteng. Oh. Alam mo, itong third party na tinutukoy dito, whether tao yan, hindi. So, maliwanag lang na merong dahilan. Bakit siya nagsisinungaling sa'yo? Bakit ganyan siya sa'yo? Bakit may mga bagay na hindi pa rin niya maamin sa'yo and yung next na gagawin niya is magsisinungaling pa rin? Kasi, ang pupuntahan nito, ang tinutumbok nito, may third party. So, yun yung pinaka-reason. Ito yung outcome mo third party. So, ano man yung nagiging rason ng conflict between you and this person is a third party. The fact na nagagawa niyang magsinungaling sa'yo, maging dishonest, or magsikreto, hindi umamin, hindi magsabi, is because there is a third party. Which is yun yung lumalabas sa outcome ninyo. Okay? So, itong third party na to, pwedeng tao yan, pwedeng ibang bagay. Kagaya nga sabi ko, kung hindi yan kabit, other person niya, anything na pwedeng mag-cause ng problema sa inyo. Barkada, bisyo, pamilya na pakialamero, etc. No? Okay? So, ayan, ito yung, ay, hindi pa pala, may closing pa pala tayo. Oh, ayan, wait lang. Kasi ganyan ako magtago ng bara ko, guys. Ayaw ko ng, nag-iiba yung amoy ng baraha ko. Ayaw ko ng nagkakaroon ng dumi. Ganyan ang lola nyo. Wait lang. Una muna tayo ng closing message advice para sa inyo. Diba? Kaloka. Kaya naman pala, hindi makaamin-amin. Ayaw umamin. Nagsisinungaling kasi nga meron. May pinagmamalaking third party ang jowa mo, dear. Una muna tayo ng closing message or advice para sa inyo. Ay, wait lang. Di pa ako happy. Lagyan muna natin ng toppings. Ano ba yung mga pwedeng paparating sa inyo? Sige. Naku, pasensya na sa naglalagaring kahol ng aso. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung paglalagari niya. Palaging ganyan niya. Tagal na nung construction. Last year pa yung ganyan. Ang paparating sa'yo, mag-focus ka muna dun sa mga bagay na pinaka-importante. Yung mga basic. Yun muna unahin mo. Wag yung mga hindi naman ganun ka-importante. Para maging simple. Okay? Hindi maging complicated. At meron ditong someone who is behaving stupidly. Ayan na naman yung turkey. Palaging ganyan si turkey. Ayusin natin. Ano pa? Mga possible na paparating. You have journey, physical or mental. Naku, mukhang may pagdadaanan ka na naman, dear. Sabi dito. Physical or mental. Pag sinabi nating physical, yung tipong pwede may kinalaman sa health, or kung ano mang mga pagbabago na pwedeng sa physical na katawan mo. Okay? Or mental. Ako, mental. Alam nyo na yan. Kung pwedeng mga worries, depression.
Uy, may paparating na ano, may manganganak ba? Ayan, ikaw, or may manganganak sa paligid mo, loved ones, family. Ayan, oh. Meron, may give birth talaga dito. Or kung, if this is not about giving birth sa, ano, literal na baby, pwede nga may sisimulan ka kasi yan nga yung Ace of Wands eh. Kumbaga, merong uusbong dito. Merong magsisimula, may bagong paparating. Yan yung ibig sabihin nun. Whether baby man itain. Pero ito, sabi ko nga, iba pa to eh. Yun yung maglilid sa iyo sa success or mga magagandang outcome. Ano, with the 8 of Wands. So, tignan na natin closing message for you or advice. Follow your curiosity daw. O diba, yun yung sinasabi ko sa'yo. That was my intuition telling me about the curiosity. Yun yung sinasabi ko kanina, diba? Meron ka ditong bagay na ano, na very eager ka, very curious ka. Yung sa umpisang card. So, follow your curiosity kasi yun na nga. Tingin ko yung nga yung magdadala sa'yo ng ano eh, mga magagandang outcome dito sa outcome card mo. Ano pa? As long as itong curiosity mo, diba? Yan nga yung sinabi ko the first time na nahugot ko to. As long as itong yung curiosity nyo, hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. Diba? Ano pa? You have conquer your fear. So, kung meron ka mang mga kinatatakutan dito with the courage card, tsaka ko ito yung binabanggit dito, kailangan mong lakasan yung loob mo na harapin yung mga fears mo na yan. Rest and retreat. O, mukhang kailangan mo. Kailangan mo munang mag-retaliate, magpahinga muna, mag-recharge. Take a break. Okay? Self-care. So, yan, yung mga nakuha ko dito sa iyong timeless reading fire signs. I hope na gusto mo. Don't forget to like and share. Take care at kita-kits. Babush.